pagpapatupad ng Executive Order No. 112 Series of 2020 at ng mga alituntunin ng IATF Omnibus Guidelines para sa pagpapatupad ng community quarantine sa Pilipinas, kung saan ipinagbabawal ang maramihang pagtitipon, pagpapaliban ng mga isinasagawang pagsasanay at pagsasabatas ng pisikal na distansya upang maiwasan ang paglaganap ng kumakalat na COVID-19 virus. Upang makapaghatid ng mga dekalidad na serbisyong pampubliko, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A ay patuloy na naglulunsad at nagpapatupad ng iba't ibang programa sa buong Calabarzon. Isa na dito ay ang pagbibigay ng libreng pagsasanay sa pamamagitan ng e-learning on fisheries technology na isinasagawa ng BFAR-4A upang maghatid ng libreng kaalaman patungkol sa pag-aalaga, pagpaparami at pagpoproseso ng mga isda. Isa sa mga technology na tinlakay ay ang pag-aalaga at pagpaparami ng freshwater ornamental fish o palumuting isda. Hindi ako mahilig sa pag-aalaga talaga ng isda kasi aso talaga yung mga gusto kong alagaan. Kaya lang kasi yung pinakasama ko nga, may nakita kami na second hand na 25 gallon tapos mura lang. So, tulagyan natin ng isda. Naging alaga namin noon, angelfish, guppy, molly, janitor fish. Makukulay siya. Sabi ko, nakakatanggal naman din ng pagod. Pag nilinis ako ng bahay, titingnan ko, okay naman. Sabi ko, nakakadibang lang din. Doon nag-start yun. Siguro kasi lagi lang ako mag-isa dito sa bahay. Ang gusto ko sana mapalago. Tapos, pero syempre, number one yung makapag-breed talaga ng gusto kong isda. Gusto kong maging successful sa pag-breed ng angelfish. Yan talaga. Ano nga ba ang magandang maidudulot sa akin ng pag-aalaga ng ornamental fish? Kasi unang-una po kasi, kung titignan po natin, ang pag-aalaga po ng ornamental fish ay pumapangalawa po sa hobby po sa buong mundo. Parang natutuwa po kasi ako kapag may mga alaga po ko ng mga hayop, lalo na po yung isda. May nag-share sa akin sa timeline na hindi ko na matandaan kung saan. Pero doon ko siya na-discover din, sabi ko parang mas gusto ko magkaroon ako ng mas maraming idea. Kahit sinong papuntahin ko, sinong bisita, or saan ko dalhin yung isda ko, pwede siya. So, nag-try ako mag-e-learning para yun, ma-adapt ko din yung mga iba't iba pang techniques, strategies kung paano mag-breed, paano mag-care. So ma'am, ano naman po yung mga natutunan niyo po doon sa training na naganap? Marami. Katulad nung sa pag-breed ng isda, tapos kung kailan sila manganganak, yung tamang pag-aalaga, tapos kung ano yung mga isdang pwedeng magkasama at hindi. Kasi dumadami na yung mga tanks ko. Sabi ko, paano na to? Dahil may mga, sabi ko malalaki yung tiyan. Tapos parang may mga nanganganak na akala ko nung una kiti-kiti. Tapos isda na pala yun, sabi ko ayoko mamatayan. Kaya sabi ko, sakto sa akin to sakto. Unang-una po, natutunan ko po na kung sa paglalagay po ng isda, hindi po dapat basta-basta na okay, nilalagyanan ako, maglalagay ako dito na 100 na isda. Hindi po ganun So, yung pinatawag natin na stocking density. And then yung pangalawa naman po, ang natutunan ko po is yung sa water quality management. Hindi po kasi tayo pwede basta-basta na, itong isda na to, dapat ganitong tubig, dapat ganitong tubig. Doon ko po natutunan na kailangan po ibabad po muna ng 24 hours yung tubig na may chlorine bago po natin ilagay po doon yung alaga po natin ng mga isda. Sa breeding, natutunan ko yung tamang paglalagay ng breeder. Kasi dati, basta ko na lang sila nilalagay. Tapos malalaman ko na lang, meron ng fry. Tapos yung mga fry, paubos na. So yun, natutunan ko maglagay ng breeding net. So ano naman po yung masasabi niyo po dun sa training na naganap? So, as of now, mas naging maganda yung pag-aalaga ko Parang mas naging maingat ako sa mga dapat itahain, dapat na temperature ng tubig. So yun. Ano nga ba yung kahalagahan sa akin ng training na to? Isa na po siguro doon ay yung natuto po ako kung paano mag-alaga ng ornamental fish. Kasi, as in, first time ko lang po talaga
mag-alaga ng ganitong isda. Kasi bukod sa napakahirap nilang alagaan, kasi madaming mga parang mataas ang standards ng mga ornamental fish. Dahil na lang sa BFAR, sa e-learning na to, madami ako natutunan sa mga water quality management, stocking density, sa mga parasites na maaaring dumapa sa ating mga isda. Kung papalarin man po, pwedeng-pwede pong i-business. Pero for now, as a student, mas gusto ko po muna na mag-share po ako ng mga natutunan ko po sa ibang tao, sa mga kaklase ko po, ng mga hindi naka-attend ng webinar. Gusto ko pong matutunan din po nila yung mga ginagawa ko po ngayon na natutunan ko po sa e-learning. Ang message ko sa BFAR, maraming salamat sa tulong na kahit na online siya, ang laki na naitulong, sobra sa katulad ko, lalo na sa bahay lang. Hindi ko pwede makapagtrabaho sa labas, na medyo may sakit ako. Tapos sa mga gusto naman magsimula, mag-try lang tayo na mag-try. Sa una medyo sasablay, pero ano lang, aralin lang sa mga susunod na, siguro sa mga susunod na bilhin nyo ng isda o kahit anong strain pa ng isda yan. Sa una medyo may mamamatayan tayo. Okay lang yan, normal lang yan kasi doon tayo natututo sa mga konting pagkakamali sa pag-handle ng isda. Sa kabila ng pandemya na kinakaharap ng bansa, ang BFAR Calabarzon ay kasamang umaangkop sa new normal sa pagkakaroon ng alternatibong paraan gamit ang mga makabagong teknolohiya upang mapaabot ang mga pagsasanay saan dako man sila ng mundo. Ito ay nagbigay daan para sa 1,378 na kalahok upang magkaroon ng sapat na kaalaman ukol sa teknolohiyang pangpangisdaan. Sa kasalukuyan, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A ay nakapagsagawa na ng 21 pagsasanay sa ilalim ng e-learning on Fisheries Technology Program.